evening, Aerox Nation. Saka sa lahat ng ating katropa at kakilala at subscriber, followers, magandang gabi sa ating lahat, sa inyong lahat. Well, discuss ko lang yung atong shifter nito, no? Yung mode niya, yung touring, and then yung based on my experience. Yan, so siguro mag-iisang buwan na rin kung gamit-gamit ko or less. Sa experience ko, lalo na nung nag-long ride ako. So yung huwag muna natin pag-usapan yung average consumption nito, no? Kasi yun nga, lahat naman ng riders magkakaiba ng riding style. Kung ano man yung mga natin is hindi masyado nagkakalayo yung ating mga average ng fuel consumption. Hindi sobrang layo, pero yun na nga, kung paano natin ginagamit ang motor, yan, or sasakyan. Ayan, ito kaya talaga late ako umuwi ngayon, kasi para magamit ko yung shifting mode. So dun sa mamaya gamitin natin. Pare ko, stoplight, go yan, go. Ayan, so naka sports mode tayo. Ginagamit ko tong sports mode minsan, lalo na pagka yung kailangan mabilis, kailangan mo sumingit ng mabilisan, kailangan mo, sa tingin mo kailangan mo ng immediate reaction or movement sa motor. Pagka traffic ganyan, nagmamadali, so nag-i-sports mode ako. Pero ako hindi talaga ako laging, lalo na after sa top speed, okay na mabilis, pero hindi naman yung laging top speed mabilis ako, wala tayo doon. So ito lang yung average at saka yung kung ano lang yung kaya talaga ng motor natin. So ito, naka sports mode tayo laging. Ayan, kung makikita nyo naman, ayan, o. So ito, pagka nakapiga kang ngayon, o diba, ayan. So akala mo yung bola mo iba. So parang meron ka na kagad, uy, nakabola na to, parang gano'n, nakapanggilid na, kaya mas magaan yung bola, ganyan. So parang gano'n siya. Pero hindi ko alam kung paano naglalaro yung RPM nito, yung YECBT, kung saan ba siya, sa RPM ba o kaya sa drive motor ba. Ayun, yung tamang term, drive motor. So yan, kasi walang bola po ito, 'di ba? So yan. So hindi ko alam, basta pag naka-ganto ka, naka sports mode ka, hindi ko alam kung sa RPM ba siya kaya malakas kagad yung hatak, or kasama na yung RPM at saka yung dapat kasi laging magka-partner yan, 'di ba? Yung drive motor natin. So yan. So yung drive motor at saka yung RPM, so hindi ko alam kung alin yung nauuna doon o alin yung nagkukontrol talaga para magkaroon ka ng mabilis na acceleration pag naka sports mode ka. So yan. So dito, bago mo magamit tong shift na to, kasi naka mode ka, diba? Ito yung mode dito sa kabila. Pinindot mo yan, kaya tumatakbo ka, pinutin mo lang ng mga 1 segundo. Kasi pag minsan hindi siya kakagat ng baka mabilis ang click, ganyan, hindi kakagat yan basta-basta. So kailangan mo ng 1 segundo siguro. Ayan. So pag pwede kang mag-shift, pwede kang magpapalit-palit habang tumatakbo, ganyan. Pero yun na nga. So ngayon, punta tayo dito sa sports mode, kasi pagka traffic talaga o gustong sumingit ka agad, ito yung ginagamit ko kasi mabilis yung response. Yung response ng motor mabilis. Ayan, meron ka agad nagkakaroon. So ngayon, pag gumamit ka nito, make sure na meron ka ng RPM konti or nakapag throttle ka na, saka mo pindutin. Dito sa sports mode, mabilis lang yung reaction niya.
Pagka pindot mo parang 1 second siguro, sabihin na natin tulad nito. Yun, kung naririnig nyo yung tambutso natin, pagka-pindot natin 1 segundo, gaganon na kaagad. So ibig sabihin umangat yung RPM or gumalaw yung ating drive motor natin, no? So di ko alam kung kaya tumaas yung RPM because of the drive motor na itinulak niya yung drive plate natin. Yan. So may either dun sa dalawa, no? So kaya tumaas yung RPM kasi tinulak ng nagbawas yung drive motor o nagtulak, hindi ko alam. Yun kasi hindi ko pa naman talaga na pag-aral at wala pa akong panahon sa ngayon. Hehehe. Yan. So correct me if I'm wrong. Pwede kayong mag-message sa baba kung mas marami kayong knowledge sa akin pagdating. Ito lang ay based on my observation, experience kung paano ko siya ginamit, kung paano ko siya nagamit sa long ride at saka dito sa city ride. So yan, di ba? Bibuelo tayo ng ganyan, pindutin natin. Ay, ray ko, mapipindot talaga tayo. Yan, yun, kumagat-agad. So ganyan siya maglaro. So talagang may RPM ka, talagang ramdam mo yung hatak niya. So yung torque meron kaagad tayo. Ngayon, pag touring naman, bakit ano ba yan to? Ba sports mode kaagad, hindi yung touring. Touring kasi so yun yung more on touring kasi is parang more on chill type lang. Wow, bibilis nila. So kapag pag 1, 2, 3 yan, kung makikita nyo 1, 2, 3. So habang tumaas yung 3, mataas yung RPM nyan. So ganyan yun. So kung halimbawa start up ka pa lang, pagka ugong pa lang na makina, kailangan mo lang talaga magbigay ng RPM or mag-throttle ka para talagang makuha mo yung shift na kumagat yung shift, kasi pagka kulang hindi yan kakagat. Ngayon ganito, yung touring naman, kita nyo, hanggat di mo binibitawan yung gasolinador, hindi yan mawawala yung yung shift, no? Yan, nakadepende habang nakagas ka at pag pinindot mo yung shift na yan, hindi yan mawawala hanggat hindi mo binitawan yung gas. So ganun siya naglalaro. Ngayon syempre technology nila yan, so hindi ko alam kung paano nangyayari yun. Yun yung basta yun yung experience ko. Sinishare ko lang sa inyo kung ano yung na-experience ko dito. Ngayon ganito, kita nyo may RPM. Ngayon dito tayo sa touring. Ayan, touring. Wow, napakaswabe po. Walang halos kontra yung motor, yung makina. Parang pagka nag-gas ka, pag binitawan mo, masyadong light yung engine brake nya na binibigay. O ganyan. Sa B1 hindi mo basta-basta, kasi naka B1 pa ako noon, halos parang walang ganitong na parang may konting engine brake. So ito malakas talaga, ramdam mo talaga to kahit na yan naka-touring ka, wala ka naman pinipindot dyan, ganyan. So ngayon pag halimbawa nag-release ka ng throttle at pinindot mo tong shift, mag-engine brake po yan. Ayan. Ngayon once na nag-engine brake yan, hayaan mo lang mawawala yan. Dito tayo sa shift naman. So pag nag-shift ka, ito yun, so narinig nyo, delay siya. So hindi ibig sabihin every time na pag pindot mo ng shift, nandun na kagad yan. So hindi siya parang cambio ng motor
na pag inapakan mo, ramdam mo na kagad yung pagkakaiba. So ganyan, yun yung shifting nito. So ito, gamit na gamit ko to, lalo na pagka paahon ka o yun nga, gusto mo ng quick reaction, quick response yung motor, mag sports mode ka. Pero pag touring, gusto mo yung parang chill lang, parang smooth ang lahat. Hindi naman sobrang smooth kasi talagang ramdam mo yung ano pa rin ng makina sa touring, pero iba talaga siya sa ibang ano, iba siya sa ibang scooter na ano, sorry pero hindi naman tayo nagyayabang, pero yun na nga, mag-iba na po talaga yung pakiramdam dito. So kung itatry nyo lang siya na ano, dapat siguro isang linggo nyo siyang itry, kasi sa yung magano kayo na testing mo, hindi nyo siya, hindi mo makukuha yung experience na na-experience ng owner ng SP. So iba talaga siya. Kung gusto mo talagang maramdaman or ma-experience yung kung ano yung na-experience ng mga owner ng SP, siguro I think you have to rent or something, basta, or sa katropa nyo, kung may gano'n kayo, hiramin nyo lang, huwag nyo lang abusuhin talaga. Grabe talaga. So iba yan. So ito kasi parang may normal ka, tapos meron kang, oy, gusto kong magpalit ng bola ngayon, parang ganun. So parang meron kang instant na CVT change, parang ganyan na sorry po, hindi tayo nagmamayabang, pero yun na nga, diba? Tsaka grabe yung torque nito. So siguro sa mga standard B3 pala, siguro yung normal na ano. So yan. Pero syempre mas mabilis yung ano, naka-karga, naka-panggilid talaga na legit, na built for speed and ano, may torque, ganyan. May pang-umpisa, may panggitna, ayan. So ito naman, based on my experience, so yun lang, wala akong video pa at gagawa tayo nyon. Kung gusto mo talaga ng mabilis yung starting, may panggitna ka, may pandulo, kailangan mong mag sports mode, then kailangan mo rin i-timing yung ship kung kailan ka mag-ship or kailan ka bibitaw sa sports mode. So once na naka sports mode ka kasi, ito based ulit sa experience ko dito sa paggamit ko sa motor, syempre mas mataas na yung RPM nun. So pagdating mo dun sa speed na yun, minsan yung limiter hanggang, alam ko mo may limiter to 9 yata, gando na lang yung ating sports mode. So ngayon kailangan mo mag shift o magpalit ng mode, driving mode ng Rico Tour, kasi mas bababa ulit yung RPM nya. So doon ka ulit magkakaroon ng additional speed. Pero yun na nga, timing is really need. So kaya ayun, magkaiba pa rin yung iba yung experience dito. So ako hindi naman ako nagsisisi na ito yung binili ko o pinili ko, because hindi naman talaga, yes gusto ko minsan bilis-bilis, racing, pero pag nabiti naman ako dito, bago pala ako bumili, alam ko na yan, na hindi pwedeng galawin yung makina karga-karga sa ngayon. Ayun, pwede naman ako baga para pwede naman ako mag Z4 para lang medyo mas mabilis ng konti. Yun lang. So kung umabot ka dito sa part na to, thank you, and
may mas alam ka or experience ka na pwedeng gawin, willing po ako na makinig. And subukan kung ano man mas maganda yung, kung mas maganda yung suggestion niyo or experience niyo, then bakit willing naman po tayong mag-adjust or makinig. Open-minded tayo sa mga ganyan. So comment lang po. And thank you po. So maraming salamat sa lahat. And have a nice day.